Ate Marge, isa akong stage comedian kung saan-saan kami dumadayo para mag-perform. At ang lagi kong partner ay tawagin natin siyang Patrick, Filipino din. Last month ay nanalo kami at nakakuha kami ng halos 80,000 sa peso na premyo. Malinis na. Naisipan naming pumunta sa Dubai. Gusto namin ma-experience ang pinakamataas na hotel doon. Nag-book kami sa Gevora Hotel, 75 floor. Nag-book kami sa 74 floor. Maayos naman kaming nakalapag sa airport sa Dubai at diretso kaming nag-check-in sa Gevora Hotel with free breakfast. Napakaganda ng kwarto namin, 360 views. Kita mo lahat. Nagplano kami na iikot kinabukasan. Maaga kaming nagpahinga para sa maagang magising para sa pag-iikot. Alas 7 pa lang ng umaga ay nasa elevator na kami pababa. Lumapit ako sa counter at inabot ang susi. Ayaw ko itong dalhin at baka mawala. Sinabihan kami ng counter na dapat makabalik kami bago mag-alas 9 ng gabi kasi i-repair ang elevator ng alas 10 ng gabi. Hindi alam kung anong oras matatapos ito. Sabay pa kaming tumango ni Patrick. Napakaganda pala talaga ng Dubai, Ate Marge. Open country na din pala ito. Maghapon kami sa labas at hindi namin namalayan ang oras. Eksaktong alas 9. Mag-aalas 9:30 na ng gabi nang kami ay dumating sa hotel at may mga technician ngang gumagawa. Wala na kaming magawa, kundi ang gumamit ng hagdan. Nagsimula na kaming umakyat nang biglang nagsalita si Patrick na may kwento siya tungkol sa elevator. At ito daw ay totoong nangyari kasi tito niya mismo ang nakaranas nun. Tumango naman ako, Ate Marge, kasi 74 floor ang aakyatin namin. Nagsimula na itong magkwento. Seryoso naman akong nakikinig. Ang tito niya ay nasa Malaysia ng araw na yon. May kasabay daw ito sa elevator. Nauna ang tito niya sa elevator. Nang tinanong niya ang lalaki kung anong floor, ay sinabi nitong 17th floor. Ang tito niya, Ate Marge, ay pupunta sa 19th floor. Pinagmamasdan ng tito niya ang nasabing lalaki. May dugo pa ang mga kamay nito at amoy malangsa ang katawan. Tinitigan niya ito ng mabuti. May kunting dugo pa na umaagos sa kamay nito at parang may hawak pa na kutsilyo. Kitang-kita niya ang makintab na dulo nun, natatakpan lang ng mahabang jacket na suot-suot niya. Napansin ng lalaki na namumutla ang tito niya. Matalim daw ang titig nito sa kanya. Tiningnan ng lalaki ang nakailaw na floor at nakita nito na ang tito ni Patrick ay sa 19th floor lalabas. Sabi pa ng tito ni Patrick, bakit daw ng oras na yon ang pakiramdam niya ay parang ang bagal-bagal ng elevator. Gusto na niyang lumabas. Napansin din ito na parang lumalapit sa kanya ang lalaki. Kunwaring nag-check ng cellphone ang tito niya. Sakto naman, nag-flash ang news sa Malaysia na may nakatakas na isang serial killer at pinag-iingat ang lahat. Pag-flash ng muka sa news ay nabitawan ng tito niya ang cellphone. Sa kabutihang palad ay taob ang pagkahulog nito. Saktong nagbukas ang pinto ng elevator sa 17th floor. Palabas na ang lalaki nang bigla itong lumingon sa kanya at sinabing, "See you soon," at ngumiti. Pagsara ng elevator ay lalong kinabahan ang tito ni Patrick. Naisip nito, bakit nagsabi ito ng "see you soon"? Nagbukas ang elevator ng 19th floor. Paghakbang ng tito ni Patrick, palabas ay nakaabang na ang lalaking kasabay niya sa elevator kanina. Hawak-hawak nito ang kutsilyo. Kung babalik siya sa elevator, aabutan siya nito sa loob. Lalong wala siyang magagawa. Mako-corner siya sa loob ng elevator. Ubod lakas niyang binalya ito. Ang tanging nasabi niya sa sarili niya, bahala na. Naibalya niya ito at natumba. Tumakbo siya pababa ng ubod bilis. Nakasunod ang lalaki sa kanya, hawak-hawak ang kutsilyo. Pagdating niya sa labi ng hotel ay saktong may mga pulis na nakatambay kasi may tip sa kanila na may lalaking kamukhang-kamukha ng nasa TV na nakatakas na serial killer. Saktong pagbaba ng lalaki sa last floor ay nakaabang na ang mga pulis na huli ito.
Ate Marge, eksaktong natapos ang kwento ni Patrick ay nasa 74th floor kami. Nang bigla akong may naalala. Sinabi ko kay Patrick na may kwento din ako, mas nakakatakot kaysa sa kanya. Tinanong niya ako kung ano. Sinabi ko, Ate Marge, hindi namin nadaanan ang susi ng kwarto sa reception bago kami umakyat.